Bago tayo magsimula, huwag kalimutang mag-subscribe sa ating channel bilang suporta. At kung tapos na ay tara, atin nang simulan. Sa nakaraang kabanata, nagtungo ang ating bida kasama si Kyu-hong sa pagtitipon ng mga cultivators. Dito ay nakaudap ang palad nila ang grupo ni Gao Yuanxian mula sa Heaven Illusionary Ancestor Sect, at si Zhao Lijian, ang successor ni Master Wu Ding. Nagkaroon ng komprontasyon ang dalawang grupo dahil sa panghahamon ng mga kontrabida, ngunit nakita ng lahat kung gaano kalakas si Qinan. Dumating din ang babaeng cultivator na si Xianji. Matagal nang nagpapansin si Gao kay Xianji ngunit wala itong interes at si Qinan lang ang nais nitong makausap. Kaya naman nagalit si Gao at pinagbantaan si Qinan. May dumating na bagong karakter sa eksena. Ito ay si Cultivator Wan Xiao at pinatitigil niya si Gao sa panggugulo kay Xianji. Pilit din na pensahan ni Gao ang kanyang sarili at itinatanggi na hindi siya ang nanggugulo kay Xianji. Binabaliktad pa niya si Qinan at sinabing siya pa raw ang arrogant at nagpapaalis sa kanya. Ikinagalit ito ni Kyu-hong dahil sinisiraan niya si Qinan. Hinawakan ni Wan Xiao ang nakatalikod na si Qinan sa balikat at tinanong kung siya nga ba ang nanggugulo kay Xianji. Lumingon si Qinan nang nakangiti at sinabing, "Nagkita tayong muli, Cultivator Wan Xiao." Napabalikwas sa sobrang gulat si Cultivator Wan Xiao at nauutol na tinanong kung bakit siya nasa pagtitipon. Kalmado namang sumagot si Qinan, "Bakit, hindi ba ako pwede rito?" Agad na lumapit ang mga kasama ni Wan Xiao na tauhan at hamarang sa pagitan nila at tinanong si Qinan kung siya ba ang pumatay sa Underworld Prince. Binalaan din siya na lumayo sa young master nila na si Wan Xiao dahil kung gagalawin niya ito ay magkakaroon ng labanan. Sa gilid nila, namutla si Gao sa kanyang narinig at hindi siya makapaniwalang si Qinan ang nakapatay sa Underworld Prince. Hindi na ito pinatulan pa ni Qinan at sinabi niyang palalampasan niya ang nangyari ngayon. Ngunit binalaan niya ito na sa susunod nilang pagkikita ay gagawin niyang mount si Wan Xiao. Galit na galit man si Wan Xiao ay wala itong nagawa kundi kumari pa ng alis kasama ng mga tauhan nito. Nahalata ng grupo ni Gao ang kanyang takot kaya naisip nila na tumakas ito dahil naduwag kay Qinan. Pinuri ni Xianji si Qinan na magiting itong lalaki dahil nagawa niyang takutin ng ganoon ang Little Pang Emperor Wan Xiao. Tinanong niya ito kung siya ba ang successor ni Empress Faiyo. Itinanggi naman ito ni Qinan at aniya, hindi ito mangyayari kailanman. Iniisip niya palang ang magiging buhay ng successor ni Empress Faiyo ay nasusuya na siya dahil siguradong magiging miserable at mahirap ito. Sa isip-isip ni Xianji, napakaraming tao ang nagmamakaawan na mabigyan ng pagkakataong maging successor ni Empress Faiyo pero walang kainte-inter si Qinan sa anumang posisyon. Dahil nakaalis na ang grupo ni Wan Xiao, naalala ni Qinan ang naputol nilang pag-uusap ni Zhao. Iniabot niyang muli ang alak kay Zhao at ipinainom dito. Akala ni Zhao ay nakaligtas na siya rito kaya naman todo dahilan siya para hindi na siya painumin ni Qinan. Alam niyang gagantay ito sa ginawa niya. Aniya ay hindi na kailangan pang uminom dahil inaamin na niya ang kanyang pagkakamali nang lagyan niya ng kapangyarihan ang alak na pinainom niya kay Qinan. Yumuko ito sa harapan niya at muling humingi ng tawad. Pumayag naman si Qinan at handa siyang kalimutan ang nangyari dahil ang mahalaga para sa kanya ay ang matuto si Zhao sa kanyang pagkakamali. Bumalik sa pagkakasiyahan ang lahat. Nagpaputok ng mga nagliliwanag na fireworks biglang hudyat na tapos na ang paunang pagtitipon at magsisimula na ang piging para sa pagdiriwang ng kaarawan ni Master Wu Ding. Bilang successor ni Master Wu Ding, inanyahan ni Zhao ang lahat para magtungo sa piging. Nakahinga naman ng maluwag si Qinan at laking pasasalamat na tapos na ang pagtitipon. Palihim namang natawa si Kyu-hong dahil hindi sanay si Qinan sa pakikisalamuha sa maraming tao. Lumipat ang eksena sa tarangkahan ng palasayon kung saan gaganapin ang piging. Isa-isang nagsidatingan ang mga kinatawan ng iba't ibang sekta kabilang ang Sanqing Ancient Palace, Heaven Illusionary Ancestor Sect, at Sky Taihuang Sect. Inanunsyo nila ang kanilang pagdating habang lumalakad papasok. Napakaraming cultivators ang dumating, patunay lamang kung gaano kalaking tao si Master Wu Ding. Maya-maya ay umupo na sina Qinan at Kyu-hong. Planong ipakilala ni Kyu-hong sa mga malalaking tao o VI pa si Qinan, na siya namang pangunahing pakay ni Qinan.
Inanunsyo ang pagdating ng isang cultivator na si Ding Changqi na umupo sa katapat nilang mesa. Kakaibang aura ang naramdaman ni Chinan mula sa katawan ng taong ito na ikumpara niya sa abyss. Maya-maya pa ay dumating na rin si Xianji at Pomwesto sa katabing mesa ni Chinan. Ipinaliwanag niya na si tulad ni Zhao Lijian, si Ding Changqi ay isa sa mga core disciples ng Southworld Immortal Emperor. Ngunit mas malakas ito kaysa kay Zhao dahil naabot na niya ang pintuan ng Dao Realm. Kaya naman sikat na sikat siya at tinuturing na pinakamagaling sa buong Shangxingtian Small Immortal Realm. Gayunpaman, mayroon siyang isang karamdaman. Na-curious si Chinan kung anong karamdaman ito dahil ito marahil ang dahilan kung bakit kakaiba ang aurang naramdaman niya. Ayon daw sa mga sabi-sabi, nakatanggap siya ng isang natatanging succession ngunit sa prosesong ito ay malubhang nasaktan ang kanyang kaluluwa na nagresulta ng dissociative disorder. Makikita ito sa kanyang pag-uugali na mahilig siyang makipag-away pero hindi niya kayang makipag-usap ng maayos sa ibang tao. Palagi rin siyang sinisira ang dantian ng kalaban. Ang dantian ay uri ng cultivation na nagkokonekta sa Dao Realm. Dagdag pa ni Qiu Hong na sinira din niya ang dantian ni Zhao Lijian noong isang beses na nagkasagupaan ang dalawa. Ngunit sinalba siya ni Master Wu Ying kaya kaunti lang ang cultivation na nawala sa kanya. Dito napagtanto na yun pala ang dahilan kung bakit tila umiiwas si Zhao Lijian kay Ding Changqi at hindi siya lumalapit sa distansyang mas maiksi sa 30 talampakan. Sa kabilang banda ay magkatabi naman sina Gao at Wan Xiao at laking pagtataka kung bakit lapit ng lapit si Xu Xianji sa kanya. Hindi nila maintindihan kung anong meron kay Chinan. Di nagtagal ay dumating na si Master Wu Ying at nagpasalamat siya sa lahat ng mga cultivators at elders mula sa iba't ibang sekta na dumating para sa pagdiriwang ng kanyang ika-1,000 kaarawan. Humingi siya ng paumanhin kundi man niya mabati ang bawat isa ng personal dahil sa dami ng taong dumalong ngunit wala raw uuwi ng hindi nagkakasiyahan at umiinom. Samantala, matalim ang tingin ni Chinan habang inoobserbahan si Master Wu Ying. Nararamdaman niya na pamilya ang aura nito ngunit hindi niya moari kung ito ay kahanga-hanga o kasuklam-suklam. Pabiro namang nagsalita si Elder Shenying mula sa Heaven Illusionary Ancestor Sect sa gilid niya na itigil na ang mahabang talumpati at mga ritual dahil hindi na siya makapaghintay na magkasiyahan at uminom kasama nito. Kaya naman inutusan ni Master Wu Ying si Zhao Lijian na simulan na ang piging. Pinamunuan ni Zhao Lijian ang piging sa pagsisimula ng unang bahagi, ang pag-aalay ng mga regalo. Unang tumayo si Elder Shenying upang ibigay ang regalo ng Heaven Illusionary Ancestor Sect. Ito ay isang immortal transformation pill. Hiniling niya na magkaroon pa ng mahabang buhay si Master Wu Ying at maging isa sa mga pinakamagagaling sa cultivation. Masaya namang tinanggap ni Master Wu Ying ang regalo niya. Sumunod ay ang Sanqing Ancient Palace na nagbigay ng Nocturnal Godly Flower kasabay rin ang kahilingan nito para sa kanyang kaarawan, isang mahabang buhay, patuloy na paglakas ng cultivation, at kagitingan. Sumunod ay regalo mula sa Sky Taihang Sect na Great Undertaking Heaven Fruit. Para sa mahabang buhay at supreme fulfillment. Sunod-sunod na ring nagbigay ang iba't ibang kinatawan at opisyal ng ibang mga sekta. Lahat ng mga regalo ay talagang natatangi. Ang Heaven Immortal Sun Shui na kinatawan ni Immortal Emperor Wenlan ay nagbigay naman ng Ancient Piece of Art. Ang Four Emperor Daoist na kinatawan ni Immortal Emperor Jingji ay nagbigay ng Dragon Phoenix Immortal Wood. Habang nagaganap ang pag-aalay ng mga regalo, di mapigilan ni Chinan na magningning ang mga mata nito, umaasang makakatanggap din siya ng mga ganito kagagandang regalo kapag umabot siya ng 1,000 taon. Nang matapos na bawat sekta sa pagbibigay ng regalo, sinabi ni Qiu Hong na malapit nang dumating ang Southworld Immortal Emperor. Bumalik sa kinauupuan ng lahat upang hintayin ang kanyang pagdating. Di nagtagal ay dumating na ang pinakahihintay ng lahat na panauhing pandangal, ang Southworld Immortal Emperor, hindi may kakailaang napakalakas na aura na nakapalibot sa kanya dahil sa angking kapangyarihan. Agad na yumuko si Master Wu Ying sa kanyang harapan upang magbigay galang, gayon din ang ginawa ni Zhao Lijian at ng iba pa. Sinabi naman ng Southworld Immortal Emperor na hindi na kailangan ng pormalidad dahil ang tunay na bida ngayong araw ay si Master Wu Ying na nagdiriwang ng kanyang kaarawan. Iwinasiwas niya ang kanyang kamay at lumabas ang isang supreme weapon, na siyang ibinigay niyang regalo kay Master Wu Ying,
Gulat na gulat ang mga cultivators dahil alam nilang napakahirap nitong makuha, ni hindi lahat ng mga peerless rulers ay mayroong ganito kahit isa. Pero ipinanregalo lamang ito ng Southworld Immortal Emperor, usap-usapan na magkasing lakas ang Southworld Immortal Emperor at si Senior Empress Faiyu, dahil dito ay nakumpirma ni Qin na siya nga ang peerless ruler sa likod ng South Heaven Gate, yumuko at nagpasalamat ng lubos si Master Wu Ying sa kanya. Ngumiti naman ito at nagpaalam na dahil hindi siya makakasama sa piging, at talagang dumaan lang siya upang ibigay ang kanyang regalo kay Master Wu Ying. Bago siya umalis ay napansin niya si Qin Nan sa gilid at inisip na pamilyar ito. Nang tuluyan ng makaalis ang Southworld Immortal Emperor ay inutusan ni Master Wu Ying si Zhao Lijian na ipagpatuloy na ang pagdiriwang at simulan ang ikalawang bahagi. Naputol ang pagsasalita ni Zhao sa madla nang biglang tumayo si Ding Changqi at sinabing hindi pa niya naibibigay ang kanyang regalo. Natahimik naman sa gulat si Zhao dahil hindi niya inaasahan na nauunawaan ni Ding Changqi na kailangan niyang magbigay ng regalo. Bumuti na ba ang kanyang kalagayan at nakabalik na ba siya sa tamang pag-iisip? Ito ang tanong ni Zhao sa kanyang isipan. Ikinatuwa naman ito ni Master Wu Ying at tinanong niya si Ding Changqi kung ano ang inihanda nitong regalo para sa kanya. Lumapit si Ding Changqi tangan ng isang espada na tinatawag na Black Saber bilang regalo. Nagulat si Qin Nan nang makita ito dahil alam niya na ito ay pagmamay-ari ng itinuturing niyang nakatatandang kapatid, si Brother Qing Shan. Hinamak naman ni Zhao Lijian ang Red Along ito dahil bakit daw ito nagdala ng ordinaryong espada lamang at hindi raw ito nararapat para sa kanyang master. Ngunit sinabi ni Master Wu Ying na nagkakamali siya dahil hindi ito isang ordinaryong espada kundi isang immortal weapon na may taglay na kaluluwa at kahangahangang kakayahan. Tinuro ito ni Master Wu Ying at pinakita na makapangyarihan ito. Bigla itong nagliwanag at naniwala si Zhao. Humingi ito ng paumanhin dahil nagkamali siya sa sinabi niya. Ngunit nauunawaan naman daw ito ni Master Wu Ying dahil likas na malihim ang espadang ito kaya't hindi basta-basta mapapansin ang taglay nitong kapangyarihan. Buong puso at maluwag itong tinanggap ni Master Wu Ying mula kay Ding Changqi at pinasalamatan niya ito sa napakagandang regalo. Kanina pa naghihintay si Qin Nan na matapos si Ding Changqi sa pag-abot ng regalo. Nang pabalik na sa kanyang kinauupuan si Ding Changqi ay sinamantala ni Qin Nan ang pagkakataon. Bigla siyang tumayo at nagbigay galang, saka sinabi na mayroon siyang pabor na nais hilingin kay Master Wu Ying. Tinanong ni Master Wu Ying kung ano ang kanyang kahilingan. Lumapit siya kay Master Wu Ying at hiniling na ibigay sa kanya ang Black Saber. Lubos na ikinagulat ni Qiu Hong ang ginawa niyang pagsabat sa pagdiriwang. Ngunit itinuloy ni Qin Nan ang pagpapaliwanag na ang dahilan kung bakit niya ito hinihiling na makuha ay dahil ang Black Saber na iyon ay pagmamay-ari at pinakapaborito sa lahat ng kanyang kapatid. Aniya, lagi niya itong kasakasama ngunit ngayon na narito ang Black Saber, mukhang may nangyaring masama sa kanyang kapatid. Desidido siyang kumbansihin si Master Wu Ying at sinabi na kung ibibigay ito sa kanya ay handa siyang suklian ang kabutihan nito ng 10 beses sa panahong kailanganin siya. Sa gilid ay tumatawa naman si Wan Xiao dahil di niya inakalang gagawa ng ganitong kaalangan si Qin Nan para hingin ng iniregalong espada sa gitna ng pagdiriwang. Hindi nakatiis si Qiu Hong at napatayo na siya upang pakalmihin ang sitwasyon. Aniya ay nag-aalala lamang ng husto ni Brother Qin Nan para sa Black Saber pero wala itong intensyon na maging bastos o sirain ang pagdiriwang. Nagulat si Qiu Hong nang biglang tumayo na rin sa gilid niya si Xianji para tumulong na sa pagpapaliwanag. Aniya, kawalang galang man ito ay nagpapakita lamang ito ng matinding pag-aalala ni Qin Nan para sa kanyang kapatid. Galit na galit si Gao habang pinapanood ni Xianji na handang tumulong upang pigilang magalit si Master Wu Ying. Kahit na maaari siyang madamay sa sitwasyon. Kalmado namang sinusuri ni Master Wu Ying ang sitwasyon. Napahawak siya sa kanyang balbas habang nag-iisip. Aniya, natural na kailangan niyang pagbigyan kung 3 peerless genius na mismo ang humiling ng pabor sa kanya. Ngunit dahil ito ay espesyal na regalo mula sa kanyang minamahal na disipulo, nais niyang tanungin muna ang opinyon nito. Hindi sumang-ayon si Ding Changqi dahil nga ito ay regalo na inihanda niya para kay Master Wu Ying, kaya bakit niya ito ibibigay sa iba? Pero dahil ginagawa ito ni Qin Nan para sa kanyang nakatatandang kapatid, nagbigay siya ng kondisyon na makipagdulo. Ibababa niya ang cultivation niya sa 3rd layer Heaven God Realm at kung makakasurvive si Qin Nan dito matapos ang 1,000 hininga ay hindi na siya magdadalawang isip na ibigay ang Black Saber sa kanya.
Nakangisi si Zhao habang pinapanood ang eksena dahil akala niya na walang binatbat si Chinan kay Ding Changqi base sa kasalukuyan nitong cultivation level. Sumang-ayon naman sa suhestyon si Master Wuding at sinabi kay Chinan na nasa kanya ang desisyon kung tatanggapin niya ang hamon na duelo mula kay Ding Changqi. Pinipigilan ni Qiu Hong si Chinan na sumabak sa laban dahil kilalang tuso si Ding Changqi. Kinukumbinsi niya ito na humanap na lang ng ibang paraan. Sumang-ayon naman si Xianji at sinabing pag-isipan niya muna ito ng mabuti. Hindi nakinig si Chinan sa dalawa at ibinalik niya ang kanyang atensyon kay Ding Changqi. Bago magsimula ay gusto niya munang malaman kung paano ito napasa kamay ni Ding Changqi. Sinabi ni Ding Changqi na nabili niya ito. Maya-maya ay mapanghamon niyang pinalapit si Chinan at wag daw itong magtago na parang duwag sa kanyang upuan. Sinigawan ni Zhao ang dalawa dahil sa eksenang ginagawa nila. Gayong hindi naman sila ang bida ng piging ay inaagaw nila ang atensyon ng lahat. Sumabat naman si Elder Shenying na wag daw itong maging KJ dahil ito ang nagpapasaya sa mga piging. Kaysa naman sa isang walang kabuhay-buhay at mahabang seremonyas. Kaya kinumbinsi niya si Wuding na pagbigyan na ang laban para sa kasiyahan ng mga manunood. Ginatungan naman ito ng iba pang mga manunood na sabik ding masaksihan ang komprontasyon ng dalawa. Kalaunan ay pumayag din si Master Wuding dahil sa pangungumbinsi ni Elder Shenying. Ngunit upang hindi sila makapanakit ng mga inosente at hindi masira ang palasyo ay gumawa siya ng isang fight zone na may barrier. Sa loob nito maaari silang maglaban hanggang sa gusto nila ngunit kung sino man ang lalabas mula sa zone na ito ay idedeklarang talo sa duelo at hindi na maaaring lumaban muli. Ano ang mangyayari sa labanang ito sa pagitan ng ating bida na si Chinan at ng cultivator na si Ding Changqi? Lalabas na ba ang tinatagong kakayahan ni Chinan? Sino ang magwawagi sa dalawa? Abangan ang mga detalye ng duelo sa mga susunod na kabanata. At bago tayo tuluyang magtapos, huwag mong kalimutang mag-subscribe, like and share. Maraming salamat.